may bisita pa. Salamat sa Lord. Dami natin. Ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Tunay nga po na kagabi po ay talagang, ang kaaway talaga kung bakit ako lagi na lang, miss na miss yata ako lagi ng kaaway. At talagang sabi nga ay, pag ikaw ay hindi nagbubunga nga, ay talagang naroon lagi ang babatuhin ka talaga ng kaaway. Papasalamat ako sa Panginoon dahil kagabi talagang inubo po ako, talagang ang sakit na po ng aking lalamunan. Hanggang sa nung ako po ay ubong-ubo, nung umaga naman po ako po ay sinikmura. Talaga po ako ay nagdudual, hanggang kanina po ay masama po yung pakiramdam ko hanggang sa, ayun, ako po ay nagdidighal. Sabi ko, Lord, kung kailan naman po ako tatayo, saka na naman po ako nakakaranas ng ganare. Talaga pong, masama po talaga ng pakiramdam ko kanina. Pero salamat sa Panginoon at tunay nga na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat habang nagpupuri ay ako'y nagpe-pray sa Panginoon na nawa ay tanggalin yung aking pananakit ng sikmura dahil kanina po na ako nagpupuri, panay po yung dighal ko. Siguro po ay napasok ako ng lamig kaya ganon na bumibikil sa aking sikmura. Parang may buo na lumalakad. Ewan kung saan papunta. Pero salamat sa Panginoon at napawi yon ng Panginoon. At ngayon po ay ako ay nasa inyong harapan. At magandang umaga po sa inyong lahat. Tapos na po. Palakpakan po natin ang Panginoon upang ang Diyos po ay malugod, upang ang Diyos ay atin pong mapapurihan. Sapagkat tayo po ay narito, para kanino? Para sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Ako po ay, bago po ako mag-umpisa ay, ang akin pong tatalakayin ay pinamagatan pong fellowship. Amen. Nung po ako ay nung pong aanhin ko lang po yung kasi na-relate dito sa aking pinag-aralan, nung pong time na ako po ay hindi pa dalaga. Hanggang ngayon naman ay hindi, dalaga pa rin. Ako po ay, ang aking ina ay hindi po siya palasimba. Ang aking pong ina ay, nakita ko po ay nananalangin lang. Hindi po siya palasimba. Ngayon, ang sabi ng aking ina, kahit ikaw ay nasaan, kahit ikaw ay humarap ka laang sa dingding, at ikaw ay manalangin ng taimtim, didinggin ka ng Panginoon. Hanggang sa ayun ay tumanim sa aking isipan at ako rin po ay hindi pala simba. Minsan-minsan lang po ako pumasok talaga ng simbahan. At ako po ay sa bahay na rin nga po nananalangin dahil ayun po nakita ko sa aking magulang. Pero nung ako po ay nagkaasawa, nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko. Ang ginamit pa man din ay yung aking asawa sapagkat siya ay napatira kay Sister Alma. At doon siya nakakilala sa Panginoon. Nagtinda po siya ng fishball. At ayun po napakasarap po yung time na yon na yung mister ko ay nakakilala sa Panginoon dahil nakatikim naman ako ng ilang buwan din na maayos yung buhay, walang sama na loob, at naroon masaya. Kasi siyempre, nasa Panginoon, talagang masaya pag tayo ay nasa Panginoon. At nung dumating po yung time na ako po ay niyaya ni Dati Yoli, nagawain po doon, inaano ko lang po yung aking kasi maikli lang po, kaya papahabain ko po yung aking patotoo. At nung sinabi namin gawain po doon sa harapan, ako po hindi po nagdalawang isip. Ako po ay dumalo doon, tinanggap ko ang Panginoon, at nung nga ay may gawain sa Buli, para sa inyong alam, palbasan nga hindi nga ako nagsasasamba. Naku, kailangan pala nakasapatos. Ay, wala akong sapatos. Hindi kasi ako sanay magsapatos. Kasi hindi nga ako pagalagala. Ako ay talagang bahay lang po. At ayun nga po, may nagpahiram sa akin ng sapatos na flat. Tunay nga po na hindi kasya, malaki-laki. Pero sinuotan ko yun ng papel para lang magkasya, pero naangat. Napakasarap pala pag ikaw ay nakaganon na pagtitipon.
Dahil noon po, first time lang po ako nakaranas ng ganong pagtitipon, lalo na po sa Panginoon. At doon nga nang sabi nga nung aking ina, kung ikay magsisimba, magkakasala ka lang. Kaya ako tuloy hindi nagsisimba. Pero sabi, kasalanan daw ang hindi nagsisimba. Sabi ko, paano yun? Di ako pala ay makasalanan dahil hindi ako nagsisimba. At naroon kasi, sabi ng aking ina, pag ikaw ay nasa simbahan, marami kang nakikita. May nakikita kang mga ansuta hindi komportable na pupulaan mo laang. Tapos pupunta ka lang ng simbahan, makikipagtismisa ka lang doon sa kasama mo. Sabi nga, kung pumasok ka ng gayon, lalabas ka rin ng gayon. Kasi sabi ko nga, maganda pa nga dito. Total, hindi pa ako makakakita ng gayon, hindi pa ako nagkakasala. Ngayon, bilang tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, alam natin ang katotohanan. At ang sabi nga, hindi naman masama na tayo ay manalangin mag-isa. Pero ang sabi, dapat po, bilang magkakapatid, bilang mananampataya, kailangan po tayo ay nagkakatipon. Amen? At iba po tayo. Iba po tayo dun sa simbahan na sinasabi ng aking ina na naroon kung ano yung pumasok kang ganun ka rin lalabas. Kasi wala yung pagtanggap sa ating Panginoon. Tayo po ay nakatanggap sa ating Panginoon, kaya alam natin ang katotohanan na hindi natin baliwalain ang pagtitipon. Sabi po sa Hebreo 10:25, huwag kaligtaan ng pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip ito ay sa nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Pero sa buhay po natin, minsan naiisip po natin, para napakadaling baliwalain ang pagsamba. Pero kung iisipin po natin, napakahalaga po itong gawaing ito. Dito po tayo tinuturuan ng ating Panginoon. Dito po tayo hinuhubog ng ating Diyos. Minsan na ipagpapalit po natin ang araw na linggo. Alin pa po ba ang mas mahalaga? Yung mga bagay-bagay sa labas? O ang Panginoon sa ating buhay na nagbibigay buhay sa bawat sa atin? Sa totoo lang po, dito po ay wala po ditong sinasabing perfect. Lahat po tayo ay dumaan sa ganung bagay. Ako ay hindi po ako nagmamalaki sa buhay ko sapagkat hindi ko sinabi ako ay laging nagsisimba, pero sa totoo lang lagi naman. Pamula nung ako ay sa Panginoon, nung ako ay nakapag yung 3 araw na fasting. Nung po ako ay naka-attend po noon, first time po ako naka-attend ng fasting. Naroon po talaga na ang sarap po. Doon po ako naliwanagan ng todo. At doon din po na ako ay naka-vision. Sapagkat ang sabi nga, alam ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. At nung po time na yon, nung 2025, hindi po talaga ako nakaranas na hindi sumamba. Kahit isang beses lang ng 1 taon. Hindi po ako nagmamalaki. Ang pinagmamalaki ko po ay ang Panginoon. Dahil lang sabi nga, kung mahal mo ang Diyos, hindi mo hahayaan na hindi ka sumamba. Amen? Kaya po ngayong umagang ito, nagpapasalamat ako sa bawat isa sa atin na inuna natin ang Panginoon upang siya ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na lagi pong maglaan ng oras para po sa ating Panginoon. At lagi pong, sabi nga, wag lagi nating kaligtaan ang pagtitipon. Sapagkat napakahalaga po ito. Kung paano nga po yung iba na niyaya sa pagtitipon na hindi naman sa Panginoon, mabilis pa sa 4:00. Pero pag sa gawain ng Panginoon, parang nagdadalawang isip pa, dadalo o hindi. Parang nag-iisip pa kung dadalo o hindi. Pero ang tunay na mananampalataya, hindi na dapat nag-iisip. Dapat laging dumadalo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Diyos. Amen. Ang sabi po dito, ang tanong ko sa inyo, ano nga ba talaga ang fellowship at bakit ito mahalaga sa ating buhay? Amen.
Ang sabi po dito, kapag narinig natin ang salitang fellowship, kadalasan naiisip natin ang simpleng pagsasama, pag yung para sa iba, ganon, yung parang baliwala lang yung fellowship. Pero ang sabi dito, yung ba nakikipagkwentuhan lamang, yung ba ay konting banding, at pagkatapos ay, ayun, wala na. Tapos na. Pero bilang tayo ay mananampalataya, napakahalaga po ang pagtitipong ito. Sapagkat kung titingnan natin ang sinasabi sa Biblia, ang fellowship ay hindi lamang simpleng pagtitipon. Hindi lang po simple. Ito po ay napakahalaga. Ito ang kaugnayan ng pusong pinag-isa ng Diyos kay Kristo. Ang tunay na fellowship ay nangyayari kapag ang mananampalataya ay nagsama-sama upang magpalakasan ng pananampalataya, magpaalalahanan sa salita ng Diyos, magdamayan sa panahon ng pagsubok, at sabay-sabay na lumago sa relasyon sa Panginoon. Sabi po dito, kaya po tayo narito, para po tayo ay magpalakasan, magpaalalahanan, at magdamayan sa panahon ng pagsubok. Dahil tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Alam natin yung mga buhay ng ating mga kapatid, dapat po tayo ay nagdadamayan. Sabi nga ay, kung ano yung nangyayari sa ating kapatid, katulad ngayon, halimbawa, pag merong, yung katulad nga nung gabi, nung sinasabi nga ni Brother Yomel, punta kami dun sa patay. Ayun, kahit nga dumaan sa ganung sitwasyon, ang malaga, nakapunta kami doon at nasunod namin yung pakikiramay sa nawalan. Kaya naroon bilang tayo ay magkakapatid, sabi nga kahit anong pagsubok na nararanasan ng bawat isa, naroon na tayo po ay nakikiisa. Hindi po na parang bahala ka na dyan, parang walang pakialam. Pero tayo, pinag-isa tayo, isa tayo kay Kristo. Dapat tayo ay alam natin yung pangangailangan ng ating kapatid. Hindi yung pag nakita natin ang kapatid natin, ganyan ay hahayaan na lang natin. Pag nakita natin ang kapatid natin ay hindi gumagawa na maganda, pababayaan na lang natin. Hindi po ganun. Dapat po ay pinapaalalahanan natin. Kahit po masakit, tatanggapin po natin. Sapagkat tunay nga po sa buhay ko, napakadaming sakit ang naranasan ko sa buhay ko dahil sa pagtutuwid sa buhay ko. Pero lahat yun ay tinanggap ko. Dahil ang sabi nga, salita ng Diyos ang nagpapatuwid sa bawat isa sa atin. Doon tayo itinutuwid sa pamamagitan ng ating narinig na salita ng Diyos. Pero kung titingnan po natin at iisipin po natin, at tatanungin natin ang ating puso, tayo po ba ay sumusunod sa ating napapakinggan? Marami na pong tumatayo dito sa unahan at tunay nga po na magagaling pa ang natayo dito sa unahan. Ako po ay, sa totoo lang ay, ganun lang sa mga tumatayo. Ganun lang po ako. Pero ang sinasabi po dito ay, wala po yung sagaling na nangangaral. Ang tinatanong po dito ay kung pinakikinggan ninyo yung pinangangaral. Kasi, ang sabi nga ay gamit na gamit natin yung tenga. Pero hindi naman natin magamit ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Di po ba tayo isang katawan, may mata, may tenga, may kamay, may paa. Pero pag sa gawain sa Panginoon, ang bigat pumunta ng ating paa. At marami pa po tayong nagiging dahilan paglalo na sa gawain ng Panginoon. Pero kapag kasiyahan, kahit masama ang lasa, pilit na pupunta. Tayo po ay iba na po, hindi na po tayo ganun. Hindi po natin dapat laging ipagpapalit ang Panginoon. Hindi po natin dapat ipagpalit ang gawain ng Panginoon sapagkat ito ay napakahalaga. Sa totoo lang po, kanina po talaga masama yung pakiramdam ko. Pwede kong sabihin na, sis, ikaw muna po ang tumayo dahil masama ang pakiramdam ko. Pero sabi ko nga, ito ay gawa ng dyablo. Dahil ayaw kong patayuin ng dyablo. Kasi ayun nga, kasi ang ugali ko nga, masyado din akong prangka. Prangka po ako. Ako naman po ay, hindi ko sinabi ako magaling. Pero
Kung ano inuudyok ng Holy Spirit, sinasabi ko po yun, kahit na po nagagalit sa akin. Ayan, alam din po ni Sister Alma, pero salamat sa Panginoon dahil tunay nga po na ako ay mali, ako na may humingi ng tawad sa Panginoon. Malaga, nasasabi ko yung inaano ng Holy Spirit sa akin. Sabi nga po, napakadali nga po sabihin ng tao na busy ako. Pag may gawain ng Panginoon, masasabing busy ako. May bibisi pa sa gawain ng Panginoon? Di po ba, kung tunay ka mananampalataya, kung tunay na mahalaga sa iyo ang Panginoon, hindi mo nasasabihin busy ako. Hindi mo nasasabihin, pagod ako kaya hindi ako makasamba. Bakit ka nagpapakapagod? Alam mo may samba. Di po ba? Dapat yung ating sarili ay inihahanda po natin, lalo na po kung sa gawain ng Panginoon. Kasi ito po ay naranasan ko sa buhay ko, kaya ako po nasasabi ito. Kahit nga po sabihin ako ay may kaunting paninda, pero naroon talaga na itinatalaga ko talaga ang gawain ng Panginoon. Sinabi ko naman sa aking mga kasama, nasabi ko, kung sa time na gawain ng Panginoon, kahit pa isasara natin yan. Kasi mas maganda at mas mabiyaya yung ibinibigay ng Panginoon kaysa ganon bagay. Kasi lahat ng bagay naman ay mapaparang. Ano ka't nagpapakapagod sa buhay na iyon naman ay maiiwan din naman natin. Kaya ngayon, sa buhay ko, ayos na lang ako kumain. Yung kumakain ng 3 beses, ang mahalaga, lagi ka nasa presensya ng ating Panginoon. Hindi na po ako naghahangad pa ng yaman, pero kung bibigay naman ni Lord, why not? English yun, ha? Amen. Kaya napakasarap talaga na lagi tayong dumalo. Dahil ito ang aking topic, pagtitipon. Amen? Sabi nga, may mga taong iniisip na sapat na ang manalangin mag-isa. Ayan, yung sinabi ko nga po kanina, na pagkasabi, ay, hindi naman ako sasamba, sa bahay na lang ako mananalangin. Okay naman yun. Doon na rin ako magbabasa ng Biblia. Kahit naman hindi ako dumadalo, ako naman ay nagbabasa ng Biblia, nananalangin sa bahay. Pero sabi nga, bagamat mahalaga ang personal na relasyon sa Diyos, malinaw ang sinabi sa Biblia na hindi tayo nilikha upang mamuhay ng pananampalatayang nag-iisa. Amen? Hindi po dapat tayong nag-iisa. Dapat po tayo ay sama-sama, lalo na po sa gawain sa Panginoon. Di ka yung sama-sama, umaawit sa'yo, sama-samang sumasamba sa'yo. O, di ka? Ang sarap ng sama-sama na nagkakaisa na sumasamba sa ating Diyos na buhay. Ang Diyos ay nakatingin po sa atin. Alam po ng Diyos yung laman ng ating puso at maging ating kaisipan. Kaya kapatid, kung hindi pa tayo nakakasunod sa ating Panginoon, nawa, kilusin na tayo ng ating Panginoon. Amen? At kung naman tayo kinikilos na ng Diyos, huwag tayo magmatigas yung ating puso. Na lagi tayong huwag nating ipagwalang bahala ang gawain ito sapagkat napakahalaga. Hindi lang pagsamba, hindi lang araw na linggo, pati araw ng Martes, dapat narito rin po tayo. Kasi gawain din po yun ng Panginoon eh. Kaya sabi, huwag kaligtaan ng pagtitipon. Sabi sa yan, nakalagay po yan. Basahin po natin. Huwag kaligtaan. Ibig sabihin, utos po ito ng Panginoon. At pag hindi natin sinunod, nagkakasala po tayo. Di po ba? Kapag utos at hindi sinunod, lalo na ang Panginoon na nagsabi, nagkakasala po tayo. Kaya pag hindi tayo sumasamba, ayun, kakasala tayo. Sabi nga po, ganun din ang fellowship. Kapag hiwalay ka, kapag hiwalay ka sa fellowship, lumalamig. Kapag konektado ka, nag-aalab ang pananampalataya. Sinong gusto lagi mag-aalab ang pananampalataya? Lagi tayo nasa gawain ng Panginoon para mag-alab yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Sabi dito, hindi aksidente isang tao na ay napapalayo sa Diyos dahil madalas nagsisimula ito sa paglayo sa fellowship.
Amen? Kapag po tayo ay hindi dumalo, naroon po na napapalayo po tayo sa gawain ng Panginoon, tayo po ay manghihina. Amen? Sabi doon, mas madali po tayong manghina, mas madali po tayong matukso, at madali po tayong sumuko. Kapag hindi tayo lagi dumadalo ng gawain ng Panginoon, nanghihina po yung ating spiritual na buhay. Maging physical natin, nanghihina din. Sapagkat kapag malakas yung espiritu mo, lumalakas din yung physical mo. Amen? Kapag hindi ka lagi dadalo, ayan, marami kang nararamdaman at madali kang matukso. Madali mong maipagpalit ang gawain ng Panginoon kapag hindi ka lagi dumadalo sa gawain ng Panginoon. Kasi nanghihina na yung ating espiritu. At ayun, minsan nadadala na yung laman. Kapag nagyaya, mabilis tayo. Lalo na sa gawain ng mundo. Mabilis po tayo. Pero pag sa gawain ng Panginoon, parang napakabagal po natin. Napakadaming excuses sa ating buhay. Aba, English na naman yata yun Kaya ngayon, sabi dito, ang kaaway ay hindi agad sisira, kundi unti-unti nitong ihihiwalay. Hindi po natin nakikita. Sabi nga, baka akala tayo ay nakatayo pa, pala tayo ay nabuwal na. Amen? Kasi ganun nga po Minsan, pag naipagpapalit natin yung gawain ng Panginoon, tayo po ay unti-unti niyang ihihiwalay. At kapag tayo nag-iisa na, doon na tayo pababagsakin ng ating Panginoon. Akala natin ay tayo po ay nakatayo pa, yung pala ay tayo po ay pabagsak na. Kaya ngayon, pag-usapan po natin ang tatlong mahalaga. Ayun po ay intro lang po Intro lang po yung aking yon. At ngayon po ay, ang sabi dito, pag-usapan po natin ang tatlong bagay ng kahalagahan ng fellowship. Amen. Ang una po ay, number 1, Buboy. Wow. Ang sabi po sa number 1, ang fellowship ay pinagmumula ng lakas. Amen. Sabi po dito, sa Mangangaral 4:9-10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gawain nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya. Amen. Naalala ko po nung kami ay magkasama ni Sister Merly. Nung kami ay nagbabible study ng Solis. Sa time na, sis, okay lang, sa time na Sister Merly noon ay medyo mahina yung kanyang physical. At kami po ay nagbabible study. Sabi, sis, ako muna iuupo at talagang masama yung pakiramdam ko. Naupo po siya dun sa sako na may buhangin. Natandaan ko po yun kasi relate dito sa aking binabasa. At nung po siya ay tatayo na, hindi siya matayo. Kasi sabi, sis, tulungan mo naman ako para ako makatindig. Sa laki gang namang iyon, ay sa liit ko gang aray. Ay talagang kung hindi ko nilakasan yung pursa, ay ako bibigay din. At ang taas kaya niya, ang taba pa, nung dati, ay talagang tinayo ko po siya. Kahit masakit yung aking braso, talagang masakit po ang braso. Ari po ay ang tagal na. Ito po ay ilang taon na. Kung ilang taon na si Ajing patay, ganun din po rin aking kamay. Kasi ito ay napersa nung si Boyet ay na-hospital noon na bumitin ako sa jeep. Ay talagang masakit. Pero nung sabi ni Sister Merly na, alalaya mo naman ako sis, at talagang di ako kayang tumayo. Talagang hinigit ko po siya. Talaga akala ko ako'y bubuwal dahil ang laki nga niya. Ayun po ang sinasabi dito, na hindi po tayo pwede mag-isa. Kaya dapat tayo ay laging sama-sama. Kasi hindi mo masasabi yung time na hindi ka malakas. Katulad nga yung kay Sister Mer, kung siya nag-iisa, hindi siya makakatayo ng ayos. Di po ba sis? At ayun, maganda nga po yung kailangan po tayo ay laging sama-sama, hindi pwede nag-iisa. Kaya kami ni Sister Lorraine, pag kami hindi pwede ako nag-iisa. Kasi, siyempre, mahirap pa nag-iisa. Baka mamay may humatak sa akin, wala namang, hahawak. Kaya napakasarap tayo, bilang tayo ay magkakapatid, kailangan tayo ay sama-sama. Hindi po tayo pwede mag-isa. At saka hindi naman po tayo mabubuhay na tayo ay nag-iisa. Oo, kasama natin ang Panginoon, pero yung kasama nating physical, kailangan lagi tayo may kasama. Kaya nga kayo mga may asawa
Kaya ako mag-aasawa na rin para ako ay may kasama na rin na aangat sa akin. Pag masakit yung tuhod ko, hawakan mo naman ako. Ang sweet kaya noon. Hindi pa ako nakaranas noon. Hindi nga po sa totoo lang, hindi ako nakaranas. Hindi po naman ako pwede magsinungaling kasi nasa gawain tayo na hindi talaga ako nakaranas noon. Nasaan na po ako? Sabi po sa Galatia, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin ng bawat isa at sa gayong paraan matutupad ninyo ang utos ng Panginoon, utos ni Kristo. Ang utos dito ay hindi lang makinig o makipagsimpatya, kundi tumulong sa pagdadala ng bigat ng iba. Amen? Hindi lang tayo ay nakatingin lang, kahit alam natin na nahihirapan na yung ating kapatid ay baliwala lang po sa atin. Sabi nga, kung di tayo makatulong ng physical, sa panalangin, napakahalaga po yan. Na ipanalangin natin ang ating mga kapatid. Sapagkat ang sabi nga, kahit hindi natin nakikita ang ating mga kapatid na dumadanas ng hirap, sakit ng physical o minararamdaman, napakahalaga po na lagi nating ipanalangin ang ating mga kapatid. At kung naman po tayo ay may itutulong, tayo po ay tumulong. Dahil ayan po ang utos ng ating Panginoon. Sabi nga po doon na ano man yung mga pasanin, mga problema sa buhay, pagod sa araw-araw, emosyonal, na pinagdadaanan o espiritual na laban. Kasi ang mga anak ng Diyos laging nakikipaglaban. Amen? Laging tayo ay nakikipaglaban sa kaaway. At bilang tayo ay mga anak ng Diyos, tayo naman po ay laging nagtatagumpay. Sapagkat ang sabi nga, kung kakampi natin ng Diyos, sino panlaban sa atin? Amen? Yun po ang inaano ko sa Panginoon. Lord, ikaw po ay aking kakampi. Kaya po, kapag ang Diyos ang kakampi natin, lagi tayo may katagumpayan. Amen? Ang sabi po dito, kung isipin po natin, ito po ay halimbawa. Isipin po natin ng isang lubid. Kapag ito po ay isa lang po ang hibla, madali po itong malagot. Pero kapag ang hibla po nito ay maraming hibla, ayun po ay matibay. At ito po ay kayang magdala ng bigat. Amen po ba? Naisip po ba, na ano po ninyo, yung hibla ng lubid, pag maliit lang yun, pagkaunti lang yun, madali po yung malagot. Pero kapag po yun ay madami, ayun po ay makakahila ng bayakos. Nung katulad ng sinasabi ni Sister Edith, ganoon din po. Kapag po tayo ay sama-sama at anumang bigat ng suliranin ng iba, kayang-kaya po natin yung dalhin. Dahil tayo po ay nagkakaisa sa ating Panginoon. Hindi po tulad ng pagtitipon ng labas, wala pong pakialam. Amen? Naroon nga, ang dami nga nila, pero wala naman. Dahil nakikita ko naman parang ganun lang. Pero tayo, alam natin ang katotohanan at ang Diyos ang ating tinataas dito. Meron tayong espiritu. Nararamdaman natin yung mga ng ating kapatid. At tayo ay, sabi nga, ang salita ng Diyos ay nakatataho ng iniisip ng bawat isa. Amen? Kaya bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, kailangan po tayo ay laging sama-sama upang kung ano man yung problema na dumating sa ating kapatid, kayang-kaya po nating itong dalhin dahil tayo po ay sama-sama. Ganon din ang fellowship. Kapag ikaw lang ay nag-iisa, madali kang maputol ang lakas mo. Pero kapag may kasama ka, magiging matibay ang buhay mo. Amen? Kapag po tayo sama-sama, matibay po yung buhay natin. Kasi marami tayong nananalangin. Katulad nga sinasabi Sister Edith, ang dami nananalangin. Kasi meron kaming yung covenant prayer. Hindi lang isa, ilan po kami na lahat nananalangin. Kaya ano man yung mga naranasan natin sa buhay, ito po'y napapagtagumpay natin dahil sa panalangin ng ating mga kapatid. Naiingatan tayo dahil sa panalangin ng ating mga kapatid. Hindi lang po isa, lahat na nananalangin. Sa totoo lang, lahat po ng mga mananampalataya
ay kasama ko sa prayer. Kahit pamilya ninda, kay Sister Marie Del Mundo, kasi kasama natin yung sa covenant prayer, hindi Sister Telma. Yan po hindi nawawala kasi kasama yung sa covenant prayer. Lahat-lahat po, yan po ay tuwing gabi, hindi po yan pumapalya. At minsan lang po pumalya pala nung sangga kami. Ayun, nitong tayo, couples, hindi ako nakapag-pray noon kasi narito ay nawala na sa ko. Ayun lang, pumalya. Pero ang sarap na kapag ikaw ay nananalangin at pinapanalangin mo lagi ang mga kapatid mo. Naroon na nagtatagumpay ang kapatid dahil sa pagkakaisa na nananalangin. Amen? Dahil lahat naman po tayo ay nananalangin, wala namang pong hindi. Aywan ko lang si Janice. Kaya napakasarap. Pero alam ko, nag-aaral yung aking anak Dahil inaano ni Sister Alma. Natutuwa nga ako dahil nabait na yung aking anak na yan. Love na ako niya, love na. Amen. Ayan, ang sabi po dito, siya din po ang nagpagawa niya kay Buboy. Inanggayaan, ginawa daw ako niya. Tama mo, pakabuti ng Diyos. Naka-PowerPoint pa ako, kahit ako ganito lang. Amen? Amen. Ang sabi po dun sa pandalwa, nasa pandalwa na po tayo, boy. Ang fellowship ay lugar ng paglago. Yan. Nasa paglago po tayo. Tayo po ba ay lumalago? Lakasi, lumalago po ba tayo? Amen. Dapat po tayo ay lumalago. Ang sabi po dito, sa Herbio 10:24-25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa na mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob sa isa, lalo ngayong nakikita natin, malapit na ang araw ng Panginoon. Ang sabi po dito, gisingin ang damdamin. Baka po tulog ang ating mga damdamin. Gisingin po natin ito. At magmahalan po tayo bilang tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Makita po yung pagmamahalan. Nagmamahalan po ba tayo? Sabi dito, nagtutulungan. Hindi pinagtutulong-tulungan. Amen? Kaya napakasarap yung mga kapatid na nagmamahal. Ako po ay nagpapasalamat din sa aking kapatid nitong couples night. Hindi ko po alam wala pa ako, di ka sabi ko, ako'y narampa, may bag ako pero wala lamang pera. Sabi ko, ayun ay ko lang, wala lamang yung pera. Nagkataon naman na, bigla naman nag-offering, hindi ko naman kasi alam na kasi dati wala di ka. Kaya sabi ko, ako naman ay aanuhin ng e-bike, kaya hindi naman ako mamamasahe. Kaya wala akong, hindi ko nadala yung wallet ko. Gano'n may laman ng cellphone, parang sikip na. Kasi ang kapal kasi ng wallet ko, ganyan kakapal. Makapal siya. Makapal lang ang wallet, makapal lang. Hindi kami wallet na makapal. Ayun, kaya hindi ko na dinala, masyado na uulbok. Mag-offering. Sabi ko, naku po, ay may offering pala. Napasalamat ako sa Panginoon kasi inabutan ako ng aking kapatid. Akala ko naman, yung inabot ng kapatid ko, ay offering niya na dadalhin dito. Parang pinabibigay lang sa akin. Yung pala, ibinigay sa akin. Sabi ko, salamat sa Panginoon na, ayun ang magkakapatid na nare-remind ko na, sabi ko, ganun ang kapatid na nagtutulungan. Pag alam mong kahit hindi ka magsalita, kukusain ka. Kaya pagpalain pa po yung kapatid na yan. At talagang palbasa ay, siyempre, talagang naroon ng Espiritu ng Diyos sa buhay niya. Isa sa lingkod ng Diyos. At kahit siya nalulungkot din ako. Dahil, alam na ninyo. Kaya, salamat sa Panginoon dahil tunay nga na sa pamagitan nitong aking pinag-aaralang ito, talagang naroon na napakasarap talaga na ang kapatid ay nagtutulungan. Wag po, kung kayo man po ay labis-labisan, ibigay naman po ninyo. Wag po natin kimkimin dahil ang buhay natin, di po natin masasabi.
Sabi nga, mag-iwan tayo ng magandang legacy sa ating buhay. Katulad nga ni Ma'am, nakausap ko si Ma'am Cabisuelas. Lagi kasi yung bisita ko eh. Sabi ko, Ma'am, at nakapagsabi pa nga rin si Ma'am na sa akin na, ala, doon nga sa simbahan na yun ay maraming nagmamagaling. Ayun. Kaya tuloy, para na ano ko na, ayun nga, pag wala ang Diyos sa simbahan, naroon nga na, kung ano yung ugali mo pagpasok, ay ganun din paglabas mo. Pero tayo, alam natin na ang Diyos ay kasama natin na nagbabago ng ating buhay. Paglabas natin, kung tayo ay medyo ganito, paglabas natin ganyan na tayo. Amen? Kasi may Diyos na kumikilos sa buhay natin. May banal na espiritu na nag-uudyok sa atin na kapatid. Labis-labisan na naman ang pera mo, ibigay mo naman kay Sister Lelen. Ay, joke lang. Ano ba naman ako? joke lang. Pero totoo yun. Kasi sabi nga, huwag tayo maging katulad ng isang hangal. Yung lalaki na marami na siyang kayamanan, yung marami ng yung paggawa ng bodega at hindi na niya ilalagay yung ano sabi ng Panginoon? Hangal. Ngayon din, kukunin ko ang buhay mo. Ay, saan na mapunta? At dapat, i-share na natin sa gawain ng Panginoon. Ibigay na natin sa gawain ng Panginoon para magamit din sa gawain ng Panginoon. Sa pagkakalat ng salita ng Diyos, sabi nga ay, mag-ipon tayo ng kayamanan natin sa langit. Huwag dito. Kasi iiwan din naman natin yun. Ang dami namamatay na mayaman na wala naman dala kahit piso. Kaya dapat, kung labis-labisan ng pera, dalhin natin sa bahay-sambahan para naman maitulong sa paggagawain ng Panginoon. Amen? Amen po! Amen. Gawin na po natin mamaya. Kasi ngayon ng araw, hindi pwede bukas. Hindi natin alam kung ano mangyari bukas. May patay po doon sa sala. Hindi ko po alam na, yung pala ay namatay kaninang madaling araw. Usawa ni Konsehal Juan. Wala naman ako, hindi naman kasi siya na ospital na para sabihing namatay, parang biglang sinamaan ng lasa. Ayun na sinasabi ko. Ang buhay natin, hindi natin hawak. Kaya dapat, habang tayo ay nabubuhay pa, gumawa na po na tayo na mabuti sa ating kapwa. Para kung tayo naman po ay mawala, may maiwan tayong mabuting legacy sa ating buhay. Legacy ha. Patatlo ko na yata English to Salamat sa Diyos at talaga napakabuti ng Diyos. Sabi dito, ang talatang ito ay hindi lang nagpapaalaala, ito ay utos. At may dahilan kung bakit sinabi ng huwag pabayaan dahil natura sa tao na pinababayaan ang gawain ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ay, huwag laging maging dahilan na busy ako, pagod ako, o walang gana. Naku po, asin po natin sa ating kaisipan po yan. Yung pagod, yung busy, o walang gana. Kasi pagka siyempre, walang gana ka, pag walang gana, wala sa iyo ang Holy Spirit. Kasi kung ikaw ay nananahan sa iyo ang Spirit, wala na ito yung mga salitang busy, pagod, o walang gana. Dahil lagi tayong dadalo sa gawain ng fellowship. Kasi sabi nga dito, dahil napakahalaga ang fellowship, ang lugar kung saan tayo tinuturuan, tinuturuan po tayo, itinutuwid at hinuhubog. Dito po tayo tinuturuan, dito rin po tayo itinutuwid. Kaya kung tayo man ay tinutuwid ngayon, salamat po sa Diyos. Amen? At tayo po ay itinutuwid ng salita ng Diyos. Kahit ako po ay talagang itinutuwid dito. At sapagkat tunay nga po na dahil sa pagtitipon na ito, kahit ano yung nararamdaman mo, sabi nga ay hindi mo kakaligtaan ang pagtitipon dahil ang Panginoon ang ating itinataas sa ating mga buhay. Amen? Sabi nga, kahit nga po ngayong oras na ito, maganda po yung aking pakiramdam. Pero sabi nga, kapag susunod sa Panginoon, ang Diyos ang bahala sa atin. Amen? Sabi, ang salitang maghikayat ay hindi lang simple na naghihikayat. Pagpapalakas ito ng loob, ito ay nagpapaalaala ng tama,
pagtulak, paglapit sa Diyos, at minsan pagtutuwid kahit mahirap tanggapin. Napakahirap talagang tanggapin kapag ikaw ay tinutuwid. Lalo na kung ikaw may pride. Amen? Kasi pag may pride ka, talagang ang hirap tanggapin. Sabi dito sa ating bahay-sambahan, hindi po tinitingnan ng Diyos kung mayaman ka o mahirap ka. Ang tinitingnan ng Diyos, ang puso na sumusunod sa Kanya. Amen? Na tunay na nananampalataya sa Kanya. Tunay na nagmamahal sa Kanya. Kaya alam ng Diyos sa bawat isa sa atin kung sino po yung tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. At alam po natin na tunay tayo nagmamahal sa Panginoon dahil tayo ay naririto. Amen? Kaya tayo narito dahil mahal po natin ang Panginoon. Dahil kung wala tayo dito, hindi natin mahal ang Panginoon. Amen? Amen. Dahil dito, ang tunay na paglago ay hindi komportable. Ito po ay may proseso. Yan. Sabi sa Kawikaan 27:17, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isipan nagpapatala sa kapwa isipan. Ang bakal ay hindi tumatala sa sarili nito. Kailangan nito ng isa pang bakal at ang proseso ni ay may pressure at minsan ay masakit. Masakit po talaga. Kapag po tayo ay itinutuwid ng ating mga pagkakamali. Hindi po tayo tayo ay perpekto. May pagkakamali po tayo. At tayo po ay itinutuwid. Dito po tayo itinutuwid ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon ay tayo ay maging mabuti sa Kanyang harapan. Makitaan po tayo na tunay na naglilingkod sa Kanya. Amen? Akatulad nga po yung parang minasabi nga yung aking manugang. Ewan ko, kasi baka yun ay born again yung nakausap na nakakita yung aking manugang na sa born again na hindi maganda yung nakita. Ang sabi naman ay, born again pa naman. Ayan. Ganyan pala ang mga born again. Sabi nga, ang sakit ng kalingkingan ay dala ng buong katawan. Kahit ako lang ang nagkamali, marami nadadamay. Kaya dapat, para hindi tayo madamay, pag tayong gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Kung tayo man ay mainit ang ulo, wag nating idamay ang ating kapwa. Tayo po ay manalangin. At pang nakita tayo lagi nakatawa. Kasi minsan nakakita na, ganun pala born again. Lagi naka-Smith. Ay, ganun pala born again, suplada. Yung mga. Paano kung lagi ako nakatawa? Tapos yung isa ay lagi nakamangot. Di damay pati ako. Damay tayo lahat. Kaya dapat tayo mag-ingat po tayo bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Bilang tayo ay mananampalataya. Nakakaawa naman po yan. Nakakaawa naman po yung mga hindi naman maganda ang pakitungo sa Panginoon, sa kapwa, nadadamay dahil sa atin. Amen? Na hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya dapat lagi tayo naka-smile. Kasi ang Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Kailangan tayo nakatawa kahit walang katawa-tawa. Kaya nga sabi nung sa Judith, ang ninari, lagi nakatawa, wala man tinatawanan. Ay masayang tunay sabi sa aming kanta, masayang tunay. Kaya akala tuloy na aking mga anak, ako migay Pero sa totoo lang, meron naman talaga. Alam ni Janice, hindi naman sa baliw, ha? Hindi ka sabi? Hindi kami kantang baliw. Kala mo lang baliw. Pero hindi naman baliw. May tama lang. Nagpapatawa lang naman kayo. At kayo ay serious na serious. Ay ako tuloy kinakabahan. Huwag kayo serious. Sabi dito, ayan, sabi ko nga po, ang bakal ay hindi tumatala sa sarili nito. Kailangan nito ng isa pang bakal at ang proseso nito ay may pressure at minsan ay masakit. Ayan, itutuwid po tayo ng ating kapatid. Tayo naman po ba'y nagpapatuwid? O ayaw magpatuwid?
Pero sa dulo nito ay, sabi nga, ay nagiging mas matalas ito. Gayun din ang fellowship. May magsasabi sa iyo ng totoo. Yan. May magsasabi ng totoo. May magkukorek sa iyo, may hahamon sa iyo na magbago. Ganyan po tayo, wag po tayong magtimemi. Na alam mo mali ang ginagawa ng kapatid mo, hahayaan mo na lang. Ay kahit na siya magalit, at least, naituwid mo siya. Hindi mo nakasalanan yun. Ay kung siya galit, ay ako hindi galit. Ganun lang yun. Sinong galit sa akin na pag ikinokorek? Taas ang kamay. Ang dami yun. Buti na lang at isa. Dalawa pala. Naku, dalawa. Isa ko padpol at saka anak. Ay naman Sorry po sa inyo, pero mahal kayo ng Diyos. Amen? Tayo po ay ikinokorek tayong lahat. Dahil nasabi nga, hindi naman lahat tayo ay perfect. Kinokorek po tayo. At kung kinokorek po tayo naman po ay magpakorek. Amen? Huwag po natin sabihin na, kala mo naman kung sinong napakatino. Kala mo naman kung sinong napakaganda. Pero sige naman maganda tayo, mga anak tayo ng Diyos. Ganun ang tao eh. Kapag ang tao ay walang Holy Spirit, hindi nananahan ng Espiritu sa kanya, talagang yun ang ilalabas sa bibig. Nakala mo na may kung sinong binago. May paganyan pa yun, may pa-ismid pa yun. Ewan ko sa'yo. Ay bahala na si Lord sa'yo. Basta at least, kinukorek tayo. Amen? Kaya nga sabi, kahit minsan mahirap tanggapin, pero ito ang dahilan kung bakit tayo lalago. Amen? Hindi tayo lalago kapag hindi tayo nagpapakorek. Magiging banso tayo. Magiging bonsai. Hindi nalago. Katulad ko, ako na may nataas na. Kasi may may takong. Amen? Kaya dapat hindi tayo bonsai, tayo ay lalago. Brother Alex? Amen. Amen. Alagaan mo, Sister Edith, ha? Huwag ang manok. Masahin mo ay Sister Edith, huwag ang manok. Ay mo kayo. Kasi love na love ka ni Sister Edith pakita mo. Amen? Sabi nga, hindi lang sa nguso. Kailangan may kilos din paggawa. Amen. Maganda nga kayo, mga may asawa pa Ako wala na Kaya, sayang. Sayang talaga. Kasi hindi niya inabot na maganda ako ngayon. Kasi nung buhay pa siya, medyo, ang sabi nung ako ay may sakit, ang sabi nung driver nung may dumalaw sa akin, ang sabi nung driver, kamusta na yung Benan? Benan daw pala ako ng aking asawa. Sabi ni Boy, pasalamat siya. At driver sila ng kanyang ate. Nung dumalo kasi sa akin, nung time na ako may sakit, sabi, kamusta na yung Benan? Hindi ari Benan, asawa ko Ay, pasensya na ho, akala ko Benan. Ay, mukha talaga akong Benan. Hindi naman ako nagalit. Mukha naman talaga Tanggapin ko ano yung nakakita. Hindi yung mukha ng Benan na gusto mo pa maging mukhang dalaga. Kasi nakakita yun nakakita. Ay ngayon, hindi na magiging mukhang Benan. Kasi wala na akong asawa. Mukha na ngayon akong dalaga. Tayo po ay gumaganda dahil tayo po ay pinagaganda ng ating Panginoon. Bumabata po tayo. Amen? Kasi pag nasa atin ang Panginoon, wala na po yung nagmumurmur, nangungonsumisyon. Wala na po yun. Kasi nasa Diyos tayo Ang Diyos natin ay banal. Kaya tayo lagi ay magpakabanal. Amen? Hindi ko pa naman sinabi kayo ay magtalakbong ng belo. Lumakad po tayo na nasa kaayusan. Lagi naka-smile, bumabate kahit hindi kilala. Kaya sabi nung aking anak, kilala mo yun? Sabi ko, hindi. Kayo nakatawa. Siyempre. Baka mamaya ako kilala, hindi ko sa kilala, tapos ako pala'y nakanguso. Di ka nakakahiya naman.
At habang ako pa man liyo-liyo na doon sa sakyan. Crossing kasi yun. Daan dito, daan doon, dadaan dito, dadaan doon. Ganyan ako, ganyan ako. Kaya pag hapon, tulala ako. Tulala talaga. Liyo na. Ay, crossing kasi. Ako nakagano sa tindahan eh. Siyempre, naghihintay ng dadaan at bibili. Ay, gagayan. Talagang gagayan ako. May tatawa. Sabi ko, makapaglagay ka na ng maskot dun sa unahan. Para nakatawa na lang kayan. At ganun din, marami din nagtatanong, ate, saan nag-aali pa? Ako dito, oh. Saan ang tanawan? Ay dito, oh. Saan ang baywalk? Ay dito, oh. Sabi ko, Jenica, magawa ka na nga muna nung kahit maliit lang, kahit ganito lang kalaki. Kahit kainitan, naglagay ako. Nilagay ko ng baywalk, nilagay ko ng malbar, nilagay ko ng lipa. At sabi ko, para lang ako, talagang ako nahihilo na sa kakatanong. At naglagay nga ng, kita ninyo may nakakita kayo? Oh. Hindi na nagtatanong. Diretso na sila, sabi nung mga, natawa tuloy sa akin. Siyempre, tinatawanan ako, siyempre, naglagay na eh. Ayaw niya ata na matatanong. Talaga nilagay na, lipa dito. May isa pa sumablay. Ang tinanong, 10 ang libitaw. Ay, naku po. Ay, libitaw naman ang hinanap. Ay, sabi ko, diga ang libitaw, papuntang lipa. Ay, lipa na nga, yung madadaanan yung libitaw. Napatawa naman yung, napatawa yung nakamotor. Talaga. Salamat sa Panginoon at talagang napakabuti ng Diyos. Ayun nga, ginawa ko na ngayon, kaya nabawasan din yung isipin ko sa pagsagot. Minsan nga si Loma nagtatanong din, saan ang pasara? Sabi doon, akala ko naman kasi minsan, hindi ko alam na si Liomel yun. Ay, sabi ko doon, yung mga pala si Liomel pala, ako pa rin niluluko. Palbasa, minsan narinig din ni Liomel na marami talaga nagtatanong. Siyempre ako nasa front. Kaya kailangan lagi ako maganda eh, kasi nasa front ako eh. Marami na daan. Kaya ako lagi nagpapaganda. Kaya, ayun, lagi sabi nung aking anak na si Judith, Hinay, bakit ang ganda mo yata ngayon? Sabi ko, siyempre, nasa Lord is, siyempre gaganda. At saka, alam mo na, iba na agad ang takbo na isip ko. Sabi ko, alam mo na, kalay mag-aasawa pa eh. Kaya ayun, salamat sa Panginoon at tunay nga na tayo po ay tinuturoan ng ating Panginoon. Ayun nga, inilagay nga sa isip ko na maglagay ako para hindi na laging maligaw. Kasi nakaka-traffic eh. Baka minsan nakakabungguan pa. Kasi minsan dito dadaan. Ngayon, nasabi ko kay Janice, kay Jenica, magawa ka pa nga ng isa. Bakit naman, anin pa niyo? Doon ko ilalagay sa may pagpasok, kabing ko, one way. Kasi, nakakasalubong. Na-traffic, nakakasalubong, nadaan doon. Ay, dadaan doon. Ay, magkakabangga, nagagalit tuloy yung mga, ay, doon ko ilalagay, one way. Ay, wala pa, hindi pa nagawa. Salamat sa Panginoon. Talagang hindi yata naasikaso ng hindi naasikaso ng mga namamahala. Dapat talaga nilalagyan iyon. Nananawagan po ako. Nalagyan po ninyo na one way. Yung pagpasok, para hindi po naliligaw. Yung mga turista, nakagaya ko. Kasi ang dami talaga. Sala-sala lagi ang daan. Laging magkakabanggaan. Ay, nangyayari, ako nagiging patuon. Ikaw ang mali. Kung nagkabanggaan, ikaw ang mali. Kasi one way yan. Kahit pa ikaw ang nadali, ikaw mali. Kasi salang dinaanan mo. Yan. Ako po ay pinapahaba ko lang po kasi ang liit lang na ito, tapos na po tayo. Patatlo na po tayo. Ang sabi, boy, 3. Pa-3 na tayo. Yan. Ang fellowship ay tunay na mananampalataya. Ayan. Tayo po ay tunay na mananampalataya. Tunay po ba? Mahina. Tunay po ba? Ayan. Salamat sa Diyos. At tayo po ay tunay na mananampalataya. Ang sabi po sa Gawa 2:42, nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid. Yan, salamat po sa Diyos. At naididighal ko po yung sakit ng aking sikmura.
sa pagpapira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Ang mahalagang salita dito ay nananatili. Amen. Tayo po ba ay nananatili? Sabi, hindi ito minsan, hindi kapag may oras. Ito po ay tuloy-tuloy, consistent at commitment. Paapat na po yon. Paapat na po yung English. Consistent at commitment sa ating Panginoon. Amen. Natututo na mag-English, di naman alam ang Tagalog. Ipinapakita nito na ang fellowship ay hindi option, kundi ito ay natural na bahagi ng tunay na mananampalataya. Kapag ang isang tao ay lumalakad sa Diyos, hindi niya iiwasan ang fellowship, kundi hahanapin niya ito. Amen? Kung tunay tayong mananampalataya, hindi natin iiwasan ang ganitong pagtitipon. Ito po ay hinahanap. At kahit tayo po ay nasa ibang lugar, maghahanap po tayo ng sasambahan kung tunay tayong mananampalataya. Pero ang iba, minsan, nakakaligtaan. Dahil hindi tunay ang pananampalataya sa Panginoon. Kasi pag tunay ang pananampalataya, hindi natin daw ito kakaligtaan sabi. Maperangalaan kung talagang hindi natin kaya. Ayan. Ayun po naman ay alam ng Lord. Pero kung ito naman po ay nakaligtaan lang natin dahil may pinuntahan lang tayo, kung ano man lang inayos natin, hindi po yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil ang relasyon sa Diyos ay hindi lang personal. Ito ay may kasamang connection sa kapwa. Ayan, tayo po, ayan, sa ating kapwa. Ang sabi dito, ibig sabihin, ang paglakad sa liwanag ay may ebidensya. Sabi, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, ano pala sabi sa 1 John 1:8, ngunit kung namumuhay, 1:7. 1:7. 1 John 1:7. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Amen? Ang ibig sabihin, ang paglakad sa liwanag ay may ebidensya. Ayan. Ito po ay nakikita sa atin. At isa sa pinakamalinaw na ebidensya ay ang pakikisama sa kapwa mananampalataya. Kaya kailangan po tayo po ay laging sama-sama bilang tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin na malapit ako sa Diyos, pero nakakaligtaan ko ang fellowship. Dahil ang liwanag ng Diyos ay nagbubunga ng pagkakaisa, pagmamahalan, at pakikibahagi. Amen. Hindi na po natin maging katuwiran yun, na tayo po ay laging busy, pagod, o walang gana. Yan. Kailangan po hindi na po natin ilagay sa ating mga kaisipan nyo. Tayo lang po naman naglalagay nito. Sabi nga, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, gumagawa ng paraan. Amen? Kaya sabi nga, walang maidadahilan sa ating Panginoon. Sabi ito, isipin natin ang isang bumbilya. Halimbawa po ito. Isipin natin ang bumbilya. Kapag nakakonect ito sa kuryente, nagbibigay ito ng liwanag. Pero kapag inalis ito sa source, nawawalan ang ilaw. Kaya kapag tayo ay laging wala sa gawain ng Panginoon, mapupundi po tayo. Hindi namin makikitaan ng liwanag. Amen? Hindi dahil sa sira ito, kundi dahil hiwalay tayo sa pinanggagalingan ng lakas. Amen? Sa ating Panginoon. Ayun po tayo po ay nakatatlo na po Ito po ay, ganun din ang fellowship. Kapag konektado ka, may liwanag ka.
Kapag humiwalay ka, unti-unting mawawala ang apoy ng pananampalataya. Nasa conclusion na po tayo. Ang fellowship ay hindi lang simpleng samahan. Ito ay pinagmumulan ng lakas, lugar ng paglago, at tunay na mananampalataya. Kapag pinabayaan mo ito, humihina ang loob, tumitigil ang paglago, at unting nawawala ng apoy ng pananampalataya. Pero kapag pinili mong manatili, pinalalakas ka, hinuhubog ka, at pinapanatili kang matatag sa Diyos. Amen? Ayan po ang magiging katibayan po natin kapag po hindi natin pinabayaan ang fellowship. Tayo po ay pinalalakas ito, hinuhubog po tayo, at pinapanatili tayong matatag ng Diyos. Tapos na po, pero bibigyan ko po kayo ng isang quote. Sabi dito, fellowship is being as committed to each other as we are to Jesus Christ. Ang tunay na fellowship ay ang pagiging kasintapat at nakatuon sa isa't isa, tulad ng ating pagtatalaga kay Hesus Kristo. Amen po. Salamat po sa Diyos. Tayo po ay mananalangin. Yes, oh God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, marami nga pong salamat, Ama. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na amin pong napakinggan at amin pong napag-aralan ngayong oras na ito. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo. Sapagkat tunay nga po, O Diyos, ang mga salita mo ito ay siyang magtutuwid sa bawat sa amin. Binubuksan mo ang aming kaisipan upang kami, Panginoon, ay makasunod sa iyong kalooban, upang makitaan kami ng liwanag, Panginoon, at patuloy na sumamba sa iyo, Panginoon. At hindi namin, Panginoon, kaligtaan ang pagtitipon na gaya nito, Panginoon. Sapagkat dito kami, Panginoon, lumalakas. Dito kami nagkakaroon ng pag-asa, Panginoon, at dito mo kami, Panginoon, pinalalago. Kaya, Lord, marami nga pong salamat. Salamat po ngayong oras na ito, na ang mga salita na amin pong napakinggan ay nawa hindi lang napakinggan, kundi ito po ay amin pong maisa pamuhay. Tunay nga po, Lord God, na wala nang pong sa amin ang dahilan, wala na ang busy, wala na ang pagod, o wala nang gana. Sapagkat kapag ikaw, Panginoon, ay nasa aming puso, patuloy po kami lumalakas, patuloy kami tumatatag, at wala na pong dahilan, Panginoon, para hindi ka namin sambahin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa. Ikaw ang nag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, marami nga pong salamat. Salamat sa mga salita mong ito, Panginoon, na amin pong napakinggan. At nawa ito po ay magbago ng aming buhay pananampalataya, Panginoon. Nawa makitaan bilang kami magkakapatid na nagmamahalan, nagbibigayan at nagkakaisa sa gawain sa Panginoon. Sapagkat ito ang nais mo, Panginoon, na lagi kami magkaisa na nagtitipon sa iyong harapan, Ama. Kaya Lord, marami nga pong salamat. Salamat po sa bawat sa amin, Panginoon, na naglaan ng oras para sa iyo. Nawa, Lord God, kung ano man, Panginoon, ang nilalaman ng kanilang mga puso, Panginoon. Kung sila man po, Panginoon, ay nagsisisi o sila man po ay natamaan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, pasalamat kami, Panginoon, sapagkat kami ay itinutuwid mo. At nawa, Lord God, na magampanan po namin yung mga salita mo sa aming mga buhay. Kapag kami ay susunod sa iyo, naroon, Panginoon, na hindi ka magpapabaya sa amin. Kahit sa kabila ng mga pagsubok, naroon ka, Panginoon, handa mo lagi kaming patatagin. Kaya, Lord, marami nga po salamat, Ama. Sapagkat tunay nga po, Lord God, sa kabila ng naranasan ko po kanina, Panginoon, tunay ko ako po ay sumuko, O Diyos. Wala po ako dito sa iyong harapan, Panginoon. At salamat, Lord God, sapagkat ang salita mo ay buhay. Ang salita mo ay aming kalakasan. Ang salita mo ay aming kagalingan. Kaya, Lord, salamat sa kagalingan na pinagkaloob mo. Tunay na napakabuti mo, Panginoon.
sapagkat alam mo ang laman ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nagtitiwala, Ama, sapagkat tunay nga po, Lord ka, napakarami na, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay ko, na hindi ka nagpapabaya, Panginoon, sa kabila ng mga problema at siluranin. Naroon po, Panginoon, na patuloy mo akong pinagtatagumpay. Kapagkat sa iyo po ako nagtitiwala, Panginoon. Kahit ang physical ko ay malimit po na tinitira ng kaaway, pero Lord, salamat sapagkat nariyan ka na hindi mo ako pababayaan, Panginoon. Kaya Lord, maraming nga po salamat, Ama, sapagkat nakatayo po ako ngayong araw na ito, Panginoon, at nasunod ko ang iyong kalooban, Ama. Kaya Lord, maraming nga po salamat, Ama. Nawa po yung mga salita mong ito, Panginoon, na amin napakinggan. Nawa ay matanim sa aming mga puso, O Diyos. At ito po ay aming maisapamuhay sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Nakita ang ebidensya na kami ay nasa liwanag at kami ay lumalakad sa katuwiran sapagkat kami mga anak mo, Panginoon. Kami mga anak mo na naglilingkod sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, marami pong salamat, Ama. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming gagabayan at sasamahan at patuloy mo kami, Panginoon, iingatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang samot dalangin. Amen and amen.